Kumusta mga brad? Alam nyo ba na isa nga po sa pinakagwapong road sport underbo na ginawa ni Honda? Wala iba kundi itong motor na ito. Siguro nga marami na rin sa inyo ang hindi alam or hindi kilala itong motor na ito. Well, yan nga po yung mga dating model. Ngayon kasi bago na. At nag-iba na rin talaga yung itsura niya. Hindi ko naman sinasabing pangit yung mga itsura ng bagong model. Ang sinasabi ko lang, mas pogi yung nauna. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, eto nga po ang Honda XRM RS 125. Kung ikukumpara nga po natin sa mga latest model ngayon, yung mga naka-FI na, di hamak naman na mas pogi talaga yung mga naunang model. Dati kasi ina-expect ng mga tao kapag nag-upgrade itong motor na ito or nagkaroon ng mga bagong version, mas lalo pa siyang pupogi. Kaso lang medyo dismayado nga po yung iba. O hindi man siya pangit, pero ibang-iba na rin talaga yung itsura niya kung ikukumpara doon sa nauna. Kaya sana kung maglalabas si Honda ng panibago, dapat mas pogi na rin sana. At dahil dyan, pag-usapan na lamang natin kung bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Honda XRM RS 125 na mayroong 124.8 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves, carburetor type, at ito po ay naka-air cooled. Panisan sa Honda Click 125. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay merong 9.4 horsepower, 7,500 RPM, 10.4 Nm of torque at 5,000 RPM, na ayon nga po sa mga tao nakagamit sa motor na ito, ito po ay kayang tumakbo sa bilis ng 120 km/h. Pinoy kasi nakasampa. Ang kanyang tangke ay magkarga ng 3.8 liters fuel ng capacity na kumukonsumo naman po ng 45 to 50 km/liter. So doon pa lamang po sa fuel consumption niya, given the fact na carburetor type pa lang siya, panalong-panalo ka na. Kung sa bagay, yan din po talaga ang isa sa mga pinagmamalaki ni Honda. Matitipid sa gas yung motor nila. Yamaha Lift the Group. Ang sukat ng kanyang gulong 2.25/17 sa harap at 2.50/17 naman sa likuran. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at drum brake pa din po sa likuran. Ang kanyang seat height ay may taas na 776mm at 132mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 96 kg. So kahit pa paano nga po, medyo magaan-gaan din po siya. Mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka-halogen, tapos bulb type naman yung kanyang mga signal lights. Ang kanyang gauge panel ito nga po ay naka-analog. At syempre di susi nga din po yung gamit sa kanya. In short, dito nga po sa motor na ito, bukod sa napaka-pogi niya, wala naman na talagang gaanong special sa kanya. Kasi nga po, old model siya. Pero alam nyo ba kung ano yung maganda dito sa motor na ito? O dito sa model na ito? Ang dami po niyang piyesa. Suspension, mags, fairings, etc. Ang dami mo nang mabibili. Kaya yung ibang mga taong may ganitong motor pa, talagang binibihisa nila. Basta marami ka lang pera, wala talagang problema. Pero dito, kahit wala kang pera, walang problema, sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng telescopic fork, at sa likuran naman ito po ay gumagamit ng dual shock absorber na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Syempre, meron pang isa. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito, ang kanyang lagayan ng istalyon. At nakakalungkot mang sabihin, wala siyang ganon. Wala siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, wala din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse Check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse. So therefore, ang motor na ito ay hindi pala recommended. Pero syempre kahit nga po ganun, napaka-pogi pa rin niya. At para nga po dun sa mga nagtatanong, oo, wala na pong brand new ngayon na ganito. Merong brand new pero yung bagong version na.
yung naka-FI. Pero kung sasabihin nyo naman pong second hand, meron pa naman. At yung price nga po niya ay nagre-range pa rin ng 20 plus to 30 plus. Depende sa kondisyon ng makina at sitwasyon ng motor. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa baba. Okay, bye.